Samantala, ito po sa ibang balita muna, iginit ng Justice Department na under verification pa ang 5 bank account na inuugnay kay Senadora Laila de Lima, pati ang isang deposit slip na ang petsa ay pumatak sa isang holiday. Saksi si Lia Manyalak del Castillo. Hindi ipinaliwanag ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II kung paano, pero posibleng sa 5 BDO bank accounts daw idinaan ang drug money na napunta kay Senadora Laila de Lima at sa aid driver nitong si Ronnie Dayan. Kabilang ang account ng isang Bogs C. Obuyes, account ng isang Jonathan C. Caranto at account ng isang kaapelyido ng driver niya. Tig 24 million pesos ang laman ng tatlo. Mas maliit naman pero milyon-milyong piso din ang laman ng kay Marel C. Obuyes at isang Marco Palisok. Sa mga yan, may 19 na transaksyon daw na nangyari na aabot sa 88.5 million pesos ang halaga. Maliit lang ito. Maliit lang. Maliit lang. Aabot ng bilyon. Pero dalawa sa mga may-ari umano ng account na pinangalanan ding testigo laban kay De Lima sa media, itinangging kanila ang mga account. Sabi ni Obuyes sa Facebook post na kinumpirma niya sa akin na kanya, ipinatawag siya sa opisina ni Aguirre at pinakitaan ng bank account na nakapangalan sa kanya. Pero imbes na buong pangalan, nickname niya ang ginamit na imposible raw na gamitin para sa account. Puro pagtanggi daw ang laman ng kanyang statement, kaya nagtataka siyang pinalalabas na kontra ang kanyang pahayag kay De Lima. Nakakuha kami ng kopya ng affidavit at itinanggi nga niya na kanya ang bank account. Sinubukan naming magdeposito sa bank account number na ayon sa DOJ ay kay Obuyes, pero hindi ito nakapangalan sa kanya. Kaya katakatakang meron pang 5 deposit slip na hawak ang DOJ na para rin sa account na yan na ibinigay raw ng isang babaeng hindi pinangalanan ni Aguirre. Isa sa mga deposit slip may petsang April 18, 2014 na Biyernes Santo o holiday kaya't sarado ang mga bangko. Mayroon bang deposit slip nga? Sinasabi mo na Biyernes Santo. Oh, sinong maniniwala ka ba dun sa deposit slip na yun? So at least yung particular deposit slip na yun, parang masasabi mong discredited. Akala mo kung nilabas ko yun, if it came from me, then sasabihin nila, hindi naman fake naman yung deposit slip, sasabog sa mukha ko yun. Sabi ni Aguirre, for verification pa nila ang mga hawak na dokumento. Gayon din kung may kaugnayan ito kay De Lima at ang babaeng source. Maaaring ginamit siya sa disinformation at pinarating sa akin through her without her knowing it. Na ano niya siya, parang na-confront niyo ba siya about this? Sinabi ko sa kanya. Ano pong sinabi? Sinabi ko sa kanya, alam mo ba na possibly you are being used for disinformation? Itinanggi na rin na Caranto sa isang affidavit na kanya ang bank account na nakapangalan sa kanya. Sarado ng account na yan nang subukan naming deposituhan. Sa parehong affidavit, inamin man ni Caranto na inuutusan siya noon ni De Lima na magdeposito sa account ng driver nito, hindi raw ito umabot sa milyones kundi hanggang 60,000 pesos lang. Si Dayan ang inakusahan ni Pangulong Rodrigo Duterte na kolektor umano ni De Lima ng drug money mula Bilibid, bagamat wala pang inilalabas na patunay kahit sa mismong Bilibid drug matrix. Sa gitna ng mga pagtanggi ni na Obuyes at Caranto, sinabi ng DOJ na hawak na raw nito ang testimonya ng 3 drug inmates sa Bilibid. Nauna nang sinabi ni De Lima na malamang na namimilit lang ng mga testigo at nag-iimbento ng ebidensya ang DOJ laban sa kanya. Wala raw siyang kinalaman sa Bilibid drug trade. Ako si Lia Manyalak del Castillo, ang inyong saksi.